Bago po ako matulog, nagbabasa po ako ng Bible. Buksan po kayo lahat. Pero itong binasa ko po ngayon, gusto ko pong ipaparinig sa inyo. Pakinggan po ninyo, ito po yung sulat ni Apostol Pablo. Ang sinulatan niya si Timoteo. Timoteo po yung batang pastor. Kaya pakinggan po ninyo sa unang Timoteo 6:7-8. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong maladalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Sabi po ni Pablo yon, sulat po ni Pablo, Apostol Pablo. Sabi po, tama, dumating ka sa sanlibutan, wala tayong dinala. Pinahanak po tayo, wala nang pinahanak siguro na may kakambal na ginto, may kakambal na maraming pera. Pera yung kakambal. May pinahanak na yung magulang niya mayaman, angka ng mayaman. Pag alis po natin dito daw, pag tayo namatay, wala tayong madadalang anuman, madadala. Ibig sabihin, pag namatay tayo, mayaman, yung kaluluwa natin, mayaman pa rin, hindi na. Kung mananampalataya tayo, kung tayo mananampalataya at tayo sumunod sa mga turo natin Panginoon Hesus, yun, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos Ama, mayaman tayo, mapupunta tayo sa kaharian ng langit. Pero ayon po sa minsan pinos ng iyong lingkod, mayaman. Kahit mapagbigay ka sa mga kaibigan mo, matulungin ka, kung hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus, hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kahit kung gano'n natin kayaman, kung wala tayong relasyon sa Diyos, pag tayo po'y namatay, mahirap pa tayo sa daga. Kasi sa impyerno po ang punta eh. Kaya ang sabi po ng sulat ni Pablo po, dapat tayo masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang gusto pong ipaliwanag ko ni Pablo, ang mahalaga pong kayamanan ay ang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Kasi sabi po niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang liwanag po eh. Siya na talaga. Hindi tayo lilingon sa iba. Sa ating pananampalataya sa Jesus na po. Sabi po ni Pablo, nung una ko pong mga pinupost, kawawa ako kung hindi ko ihayag ang mga pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ano yung pinagkaloob sa Kanya ng Diyos? Yung karunungan ng mga salita ng Diyos. Kaya, bihira na po ang taong pinagkaloob ng Diyos ng karunungan ng kanyang salita. Hindi po lahat. Okay? Maraming marunong dyan. Naging senador siya, naging presidente. Pero ang karunungan po na pinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi po lahat ng tao pinagkaloob ng Diyos ng karunungan. Gaya ng lingkod, karoon ng karunungan sa salita ng Diyos, ihayag ko. Kasi mula noon hanggang ngayon, ang Diyos nagkapadala ng tao sa mga lugar para maghayag ng kaniyang salita. Sinais ng Diyos po, ang tao ay, lahat ng tao makakarinig ng kaniyang salita. Makakarinig. Nais ng Diyos na lahat ng tao ay maliligtas. Pero tayo, ayaw natin makinig ng salita ng Diyos eh. Kaya, pero sa personal ko pong mamumuhay pala, painita, may tuyo. Normal lang po yun. Pero pinagkaloob ng Diyos ng karunungan para magsalita ng kanyang salita. Kaya ito po, inahayag ko. Sa buhay ko po na personal, pang araw-araw, nandoon yung maharot, palabiro. Kasi naasar din, normal lang yun. Pag hindi ka maasar, abnormal ka, tawa ka lang ng tawa. Okay. Ganun, kaya ginawa kong maharot at palabiro yung sarili ko para magiging close ko sila. Pag close ko sila, bigla ko isingit sa salita ng Diyos at makikinig sila dahil close ko sila. Hindi sila umiilag sa akin. Kaya ganun po, maraming taka na siya Proy, taliwas.
Iba yung nagpo-post ka ng salita sa ng Diyos sa Bible sa mga post mo kaysa totoong buhay mo. Ang harot mo eh. Sa totoong buhay, ang harot mo eh. Dapat na makipagharutan ako sa inyo, makipagbiruan. Pero may limit ha, walang kamanyakan. Pagka kamanyakan ng pinag-usapan, pumapalag ako. Kasi, kaya gano'n po eh. Nakawan ng pinag-usapan, papalag ako. Kaya, may limit ka. Gano'n po yun. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ingatan kayo ng Diyos at ingatan tayo ng lahat at mag-ingat din po tayo.